Ano ang number 1 priority mo? Magandang araw ng linggo, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Muling pumasok si Pilato sa palasyo. Tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Mula ba sa iyo ang salitang ito o may nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Ako ba'y Hudyo? Ipinaubaya ka sa akin ng mga kalahi mo at ng mga punong pare. Ano ba ang ginawa mo? Hindi sa mundong ito galing ang pagkahari ko. Kung sa mundong ito galing ang pagkahari ko, makikibaka sana ang mga tauhan ko upang hindi ako maipabuya sa mga Hudyo. Hindi nga galing dito ang pagkahari ko. Kaya hari ka nga, hindi ba? Ikaw ang nagsasabing hari ako. Isinilang ako upang magpatunay sa katotohanan. Dahil dito kaya ako dumating sa mundo at nakikinig sa aking tinig ang sino mang makatotohanan. Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! Nagwagi si Kristo, namumuno si Kristo, nag-aatas si Kristo. Maligayang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa araw na ito, nagbubunyi ang langit at lupa para kay Jesus. Sa pagwawakas ng liturgical calendar Year B, magandang pagnilayan sa nakaraang mga araw, buwan at taon, si Jesus nga ba ang talagang hari ng ating puso at isipan? Nakikita ba ang kanyang paghahari sa ating gawa? Naririnig ba ang kanyang paghahari sa ating mga salita? Nararamdaman ba ang kanyang paghahari sa ating pakikipagkapwa? Madaling magbitaw ng mga mahalimuyak na salita tungkol sa pagsunod sa Diyos. Naalala ko tuloy ang kantang Sana'y Wala ng Wakas. Ang sabi, kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit ako'y saktan, hindi kita maaaring iwanan. Hindi nga. Kaya ba talagang gawin ito sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus? Kapag tinatanong kung sino o ano ang number 1 priority sa buhay, madaling sabihin ng Diyos, pero sa totoo lang, nangunguna pa rin ba talaga si Jesus? O baka nabubuhay tayo sa 3 P, palakpak, posisyon at pera? Hindi naman masama ang mga ito. Ang nagpapasama ay kung paano ito ginagamit. Itinatag at isinimulan ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari noong 1925 sa pamumuno ni Pope Pius XI. Buong tugon sa lumalawak na impluwensya ng sekularismo at hindi paniniwala sa Diyos. Itinuturo ng kapistahang ito ang pananalig kay Kristo at ang pagsunod sa kanyang mga atas. Paalala na rin na ang lahat ay lilipas, pero ang Diyos ay mananatili. Unti-unting lilipas at kukupas ang palakpak, posisyon at pera. Piliin sana natin ang Kristong Hari na mananatili, na laging tapat at mapagmahal. Mangyayari ito kung ating tatanggapin ang hamon ni Jesus. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Manalangin tayo. O Kristong aming Hari, turuan mo kaming lalong kumapit at huwag bumitaw sa iyo. Patawarin mo kami kapag higit naming pinipili ang posisyon, palakpak at pera upang ipagpalit sa iyo. O Kristong Hari, bigyan mo kami ng kababaang loob upang lalo kaming makinig at sumunod sa iyong mga atas. Alam mo ang totoong nagpapasaya at nagpapabuti sa amin. Salamat po
dahil sa kabila ng aming kahinaan ay patuloy mo kaming inaalagaan, binabantayan at hindi iniiwan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.